Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating panibagong episode ng Hardin ng Panalangin at muli po tayo po yung muling papalakasan at papalananginan para sa isa't isa. Ngayon po, bago tayo tumungo sa ating programa, kung meron po kayong mga prayer requests or mga gusto po kayong ilagay sa ating prayer list dito po sa ating Hardin ng Panalangin, kung yan man po ay birthdays or anything, sakit man po or praises, pwede nyo po ilagay sa ating comment section or mag-message po kayo sa ating Facebook page or kay Ma'am Joyce para po yan po ay masama sa ating prayer list. Again, before po tayo tumungo sa ating programa, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa araw na ito. Maraming po salamat, Panginoon, sa kalakasan. Sa iyong biyaya, Panginoon. Muli, Panginoon, kami po yung papanalangin sa inyong inyo pong marinig ang aming dalangin, Panginoon. Kayo po siyang gumabay sa aming programa hanggang sa mga panalangin, Panginoon, na bibigay, Panginoon, ng bawat isa. Tuloy po kami tulungan, kabayan, Panginoon, at ingatan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago pa natin bagitin ating mga prayer list, kumawit po muna tayo ng isang hymno, Stepping in the Light. Ready? Sing. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. Chorus. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Verse number 2. Pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our praises each day. Back to chorus. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Verse number 3. Walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy, and love, looking to Him for the grace freely promised. Happy, how happy our journey above. Chorus. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Maraming salamat po sa sumabay sa ating awitan. Yun naman po ating babanggitin na ang ating mga prayer list. Batiin po muna natin ang mga nagdiwang po na kanilang kaarawan na nandito po sa ating list po ng Hardin ng Panalangin. Noong August 21 po, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ang anak po ng Pastor Jerry La Rosa na si Brother Jeremiah La Rosa or si Kuya Jerem, no? Ng Tumala. So belated happy birthday po ulit kay Kuya Jeremiah La Rosa. And noong August 23 din po nagdiriwang na kanyang kaarawan si Sister Faith Chua. Belated happy birthday po Sister Faith. At maging si Sister Miles Malyari ay kanya pong 80th birthday at nagdiriwang po siya ng kaarawan noong August 23 din po. So belated happy birthday Sister Miles. Maging kay Pastor Kenneth Lagman noong August 23 po, belated happy birthday Pastor. At sa darating po na August 26, magdidiwang po ng kanyang kaarawan si Ma'am Lerma Maritan. So, advance happy birthday po. At kasabay niya rin po si Brother William Belen. Na taga MIBC sila kan. Advance happy birthday Brother William. At maging sa August 26 din po, magdidiwang po ng kanyang kaarawan si Ma'am Baby Villamel. Advance happy birthday po kay Ma'am Baby. At kahapon po, nagdiriwang din po ng kanyang kaarawan si Ma'am Lalen Peralta. So, belated happy birthday po, Ma'am Lalen Peralta. At maging sa darating po na August 27, wedding anniversary po ng Brother BJ and Sister Mate Villamel. So, advance happy anniversary po kay Brother BJ and Sister Mate. And last but not the least po, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan noong August 21 si Ma'am Nanita Saria. So, yan po ay mula po kay Preacher Lester. So, belated happy birthday po kay Ma'am Nanita Saria. So, yan po ang ating mga
um, birthdays and anniversaries na nakalagay po dito. Ngayon naman po, tayo tutungo na sa ating mga praises and answered prayers. Mula po kay Sister Carlota de Guzman, ang kanya pong praises, nakakapagbayad na daw po sila ng mga bills at nakabili daw po sila ng gamit ng kanilang mga anak. At answered prayer din po, nakakalakad na daw po sila ng kanilang pong requirements na birth certificate nang hindi gumagastos ng ganun kalaki. At sabi rin po ni Sister Carlota, salamat sa preservation ni Lord sa mga challenges araw-araw sa kanilang family at sa kanila pong lugar. So yan po ang kanyang answered prayers and praises. Wala naman po kay Sister Alexis Salazar, ang kanya pong praises. Nag-start na daw po ang kanyang tutor. So yes po, ipag-pray po natin ng tutorial po ni Ma'am Alexis. And nagpapasalamat po siya sa Panginoon sa kanya pong pag-tutor. And wala na po kay Preacher Lester Yabut, kanya pong praises ay kagalingan at kapahingahan na ibinigay ng Panginoon. Yes po, pinagaling sila ng Panginoon dahil last time po ay nagkasakit po sa Preacher Lester. And let's continue to pray for the health of Preacher Lester Yabut. Yan po ay preacher po natin, magitin natin preacher sa MIBC Silangan. Another one po is from Sister Doris Santos. Ang kanya pong prayer request ay ang kanya pong praises ay salamat po sa continuous prayer. Getting old cares with a lot of health problems. Thanks po sa Hardin. God bless po. Thank you din po Sister Doris Santos for your sa paglalagay niyo po ng praises and for your prayer request, of course. Another one po is from Ma'am Baby Villamel. Ano pong praises, papuri sa Panginoon at pasasalamat po ang pinapaabot ni JT Psycho sa mga prayers dahil cancer-free na po siya. Wow! Salamat daw po sa prayers. So, praise God po for that. Sa kagalingan po kay JT Psycho. So, yan po ay pinagaling ng Panginoon. At siya po ay cancer-free na. Praise the Lord. Another one po is from Tita Percy Zapata. Sabi po dito, praises and thanks sa Panginoon na okay na po sa San Diego at lumihis po ang hurricane and storm. So, yan po ay may hurricane daw po sa San Diego at nawala na po. So, yan po ang praises ni Sister Percy Zapata. Another one po is from Ma'am Dang Chua. Ang kanya pong praises is Zigat Dula passed the medical board at examination yesterday. So, yan po ay ang praises po ng Sister Dang para kay Zigat Dula na nagpass po na medical board examination yesterday. Congratulations po kay Zigat Dula. So yan lamang po ang ating mga praises and answered prayers. Another one po, ito po yung ating mga sick brethren, relatives and friends. Mula po kay Ma'am Dang Chua, nilalapit niya po si Sister Lenny Castillo na recovery from sickness. So i-pray po natin si Sister Lenny Castillo. Another one po is si Ma'am Norma Castillo na may sakit po sa hospital at siya po ay nanay po ni Tita Dang. Okay po. So ipag-pray po natin si Ma'am Norma Castillo. Another one po nilalapit po ni Ma'am Baby Villamel, si Nanay Nene Mercalesha na na masakit po ang kanyang tagiliran. So ipag-pray po natin si Nanay Nene Mercalesha. Another one po from Brother Shem Yabut, nilalapit niya po si Fabio Felipe. Masakit na meron pong chicken pox. So, nako po, talagang talamak po yata ang chicken pox ngayon. No? So, pag-pray po natin si Brother Fabio Felipe. So, yan lang po ang nakalagay po sa ating prayer request ngayong week na ito. At kung meron po kayong mga gustong ilagay, pwede niyo po yung ilapit sa ating list or sa ating comment section. At yan po ay may kita natin. Tignan mo, i-check mo Brother Sean, kung baka meron mga nag-send na kanilang prayer request or anything. Ngayon naman po ating pag-pray, ang ating mga prayer requests na na-request po ng ating mga naglagay po ito sa comment section or nag-send din po sa ating kila Preacher Gary or kila Preacher Lester. So, number 1 po, mula po kay Sister Percy Zapata, nilapit niya po si Brother Franz Zapata. Sabi niya po, good results sa interview ni Kuya Franz, Kuya Panchot, of course, sa US Embassy sa August 29 at approval para sa kanyang pagbabalik sa Amerika. So, let's pray for Brother Panchot. Yes. So, lalapit din po namin. Bukas po yan, sa darating po na August 26, magbibigay po kami ng tracts sa lugar po ng Silangan. So, ipag-pray niyo po mga members at mga sasama po. At may
Nawa po ay may ligtas po na kaluluwa sa amin pong bibigyan na tracts. Another prayer request po is from Between Saria Ledesma. Ang sabi niya po is good health for the entire family. So let's pray for this prayer request from Between Saria Ledesma. Another one po is from Sister Alexis Salazar. Ang kanya pong prayer request is good health po sa family, financial needs, extra income, church building, extension classes, makuha na po ang kanyang certificate, grades at allowance sa kanya pong pinag-OJT. At yan po ang mga pre-request ni Sister Alexis Salazar. So, take note po natin kung gusto po natin sumama sa prayer. Mamaya po yan ay sa prayer time. And of course, kung gusto niyo po mag-pray kahit saan naman po pwede, pakinggan nyo na lang po yung ating mga binanggit or babanggitin pa sa prayer list ngayon. Another one po is from Sister Agnes Casiao. Ang kanya pong prayer request is good health sa family niya. Ang financial needs, magkaroon po siya ng work, ng guidance and wisdom sa kanya pong mga tatahakin sa buhay at sa pag-aasikasa po ng kanyang papers para po sa kanyang wedding. At matapos na po ni Brother Romar ang requirements para makapag-start na siya sa work. So yan po ang prayer request Sister Agnes Casiao. Another one po is from Sister Carlota de Guzman, na meron pong 16 na list ng prayer request. Grabe, no? Parang padamihan talaga, no? Ng prayer request. Mas maganda po yan, mas maraming pinapanalangin, mas maraming sasagutin ng Panginoon. So, number 1 is salvation of family and friends, spiritual growth ng bawat isa, ang good health po sa kanila at sa kanyang family, mga nanay na nilalapit nila sa Panginoon, mga nanay po na umaattend sa church, yes po, ang mga bata na tinuturuan sa extension classes at sila po ay magpatuloy sa kanila pong pakikinig ng salita ng Panginoon, maging ang heart's desire ng kanila pong mga bata na sinasharean po nila sa kanila pong extension classes, nawa po sila ay laging bumalik sa ating pong pagtuturo ng mga bata every Saturday. Another one po is pag-iingat sa kanila po sa pagtitinda at sa kanila pong business, sa kanila pong pagsusupply. At maging pag-aaral po nila sa Bible School, nawa po ito ay magkatuparan na po at patuloy na pagkilos ng banal na espiritu para kay Brother Wilson sa kanya pong pag-serve sa ministry sa church. Another one po is yung sa kanila pong documents na nilalakad, na nawa ito po ay matapos na kagad at dumating po kagad ang results. Maging sa kanya pong next po is ang extra blessing para sa bawat isa, ang pagpapaayos ng church, of course, ang church building po ng MIB Silangan, ang magkaroon ng sariling ilaw at tubig at church, magkaroon ng maayos na leader muli ang bawat barangay, especially Silangan sa darating na halalan. Yes po, ipag-pray po natin, of course, sa mga panibagong election po, yan po is October na magkakaroon po ng pre-election. Ito po, maglagay ang Panginoon ng mga nararapat na leaders sa bawat barangay. Another one po is ang pinag-pray na rin po ang pastor and family and preacher Lester, kanya pong family sa kanila pong good health at kanila pong spiritual living, maging ang pagkakaroon na rin po ng paayos na leader ang bawat asosasyon sa lugar po ng Silangan. Yes, pag-pray po natin ang asosasyon po sa loob ng Silangan at maging ang pag-aaral ng kanya pong mga anak or kanya mga bata. So another prayer request po is from, nakalagay po sa ating comment section, is from Kotaro Nobuhiko. Kanya pong prayer request is for Brother JB's comfort and unspoken prayer request and his mother and friends. At maging ang Cebu trip po sa mula po kay Bishop Fernando de Vega and delegates papunta po sa USA. Yan po ay sa September. At nilalapit niya rin po ang kanya pong cousin na si Eman Mariano na meron pong graduation na probably daw po ay sa September or October. Sabi po yan po ang prayer request po ni Brother Kotaro Nobuhiko. So, thank you po, brother. Thank you very much, Brother Kotaro Nobuhiko, for your prayer request. We will pray for that. So, another prayer request po is from Ma'am Joyce Digan. Sabi niya po, let's pray for the candidate for the baptism on August 28. Yan po ay sa Monday. Praying po sa mga nanay sa extension classes. At sila po ay 10 na kinakausap last Sunday. So, let's pray for sa mga nanay po na umattend sa ating church at sa mga extension classes. Another one po is from Sister Rosalinda Belen. Kanya pong prayer request, ang good health sa bawat isa, especially sa Belen family. Mailapit at makakilala ang mga mahal sa buhay. Mag-iingat sa araw-araw para sa student at ang may mga trabaho. Another one po is makapag-work na po ulit na hindi naapektuhan ang paglilingkod sa Diyos. Kagalingan sa bawat isa na may iniindang karamdaman. Papagawa na ang church. At nawa po ay magpatuloy ang mga batang kanila pong tinuturuan. And last po, ang more blessings to come daw po. Ang sabi po ni Sister Rosalinda
Belen. So, yan po ang mga nakalagay sa ating prayer requests. Wala po sa ating mga members, sa MIB Silangan at ang mga iba po nagpapadala ng kanilang prayer requests. And, ipag-pray din po natin ang ating mga frontliners, ang expectant mothers, kung meron man po, ang mga brethren, ang ating relatives abroad, ang ating families, bawat isa po, ang mga Christian businesses, ang online ministries po ng bawat kapasturan at bawat alam niyo po na online ministries, patuloy niyo po ipanalangin. At lalong-lalo na po ang ating mga pastor at ang mga preachers, workers, deacons, at lahat po ng mga nasa haligi ng ating simbahan. So yan lamang po ang ating mga prayer list na pamanggitin ngayong araw na ito. And if wala na pong hahabol, or kung wala na po tayong nakita sa ating comment section, baka meron pa, Brother Sean. I-double check natin. Wala na po, no? So kung wala na po, tayo po itutungo na sa ating special number. The steeples rise up to the skies all across the land, while lovely churches grace each town. It's hard to understand why Christ is still the Savior that so many never meet. People halfway round the world, right across the street. They've never heard of Jesus. They've never called his name. And without his great love and hope in their lives, their worlds will go on unchanged, and they need him so. We all need him so. They've never heard of Jesus. You and I must let them know. Their eyes look out each morning on another day. Their faces speak of heartaches that their words might never say. From busy city sidewalks to a strange and distant shore, how they need someone to tell them just what living's really for. They've never heard of Jesus. They've never called his name. And without his great love and hope in their lives, their worlds will go on unchanged, and they need him so. We all need him so. They've never heard of Jesus. You and I must let them know. They've never heard of Jesus. You and I must let them know.
Salamat po sa ating special number from Ma'am Joyce Digan. So tayo po ngayon ay tutungo na sa ating very short devotion. And if you have your Bibles with you, please open your Bibles to 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Ito po ay ating ibinahagi ko po na message nung prayer meeting po natin dahil tayo po ay naatasan ni Pastor Mike Tigan noong Wednesday. But I would like to share this with you sa mga hindi pa po nakakaalam ng devotion na ito. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. If you have your Bibles with you, sabay po nating basahin. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Behold, I shew you a mystery. We shall not all asleep, but we shall all be changed. Behold, I shew you a mystery. The great mysteries of God. Misteryo. Bakit nga po ba ito yung devotion natin ngayon? And kung bakit nga po ba ito yung napili natin ngayon? Pero bago po natin pag-usapan, bago natin discuss, tayo po muna ay tumungo sa maikling panalangin. Panginoon Diyos, sa mga Panginoon sa lahat, marami po salamat sa araw na ito. Marami po salamat, Panginoon, sa mensahe na aking pong papag-aralan. Marami po salamat, Panginoon, na binigyan niyo po kami, Panginoon, ng mensahe, ng mystery, Panginoon, na amin pong itong pag-aaralan, na amin po, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa patuloy po namin pag-aaral ng inyong salita at maging Panginoon na aming panalangin na ibinibigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ay nagpaparamdam ng inyong presensya. And may you still continue to give us the Holy Spirit we need, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Behold, I shew you a mystery. What is a mystery? Ano nga po ba ang misteryo? Ang misteryo po ay isang puzzle. Kung alam niyo po ang puzzle, di ba yun po ay binubuo. Ang riddle, same lang din po. Yan po ay parang talagang, ano tawag doon? Ang riddle po ay iyong inaayos. Or kumbaga, naglulundo ka sa isang bagay na kung saan dapat yung riddle na yon or yung isang solution or yung problem ay masolusyonan mo. Kasama po yan ng isang secret. Ang mystery po ay isa ring secret. Isa pong sikreto na kung saan hindi nabubunyag. Isa rin po yung unsolved problem. Yan po ang isang mystery. Yan po ang pag-aaral natin ngayon, ang mystery. Dahil ang Panginoon po, ang Panginoong Diyos ay punong-puno ng misteryo. Bakit nga po ba napakaraming misteryo ng Panginoon or bakit po ang Panginoon ay punong-puno ng misteryo? Dahil ang Panginoon po una sa lahat ay makapangyarihan. Ang Panginoon po, pangalawa, ay sobrang talino. Ang Panginoon po ay hindi natin maaabot. Kaya naman po, napakaraming bagay na hindi natin alam na para sa atin ay misteryo or misteryoso dahil ang Panginoon ay makapangyarihan. Pero ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51, Behold, I shew you a mystery, we shall not all asleep, but we shall all be changed. Ang verse po na ito ay nagper-pertain sa ating pagkamatay. Ito po ang pinaka-context ng verse. Sabi po sa verse 52, 1 Corinthians 15:52, In the moment and the twinkling of an eye at the last trump, for the trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible and we shall all be changed. Ito po ay patungkol sa rapture or sa pagkamatay din natin na kung saan pag tayo ay namatay, sabi po dito, in the twinkling of an eye, tayo po ay mawawala. Isa po ito sa mga misteryo na pinakita ng Panginoon na kung saan, ito po ay naintindihan natin dahil ito po ay rapture. But there are mysteries that we cannot fathom or we cannot imagine that will happen into the future or even in the past that has happened. So ang title po ng ating message or ng ating devotion is Believe. Maniwala. Bakit nga po ba believe? There are many mysteries na nangyayari po sa Biblia and nangyayari po from Old Testament to the New Testament na napakaraming ginawa ng Panginoon. But the people still did not believe on Him. The people still did not follow God for what He has done for the people. To the Israelites, to the Jews, and to the Gentiles, sa lahat po na pinakitaan ng Panginoon na Kanya pong mirakulo, marami pa rin po ang hindi naniniwala. Believe. Maniwala. Sa isang bagay para tayo ay maniwala sa mundong ito, dapat nakikita natin. Yun ang mga maraming sinasabi ng iba. That is why we have the faith. Meron po tayong pananampalataya. And what is number one? First is believe.
and be not deceived by the works of the world. Marami pong bagay sa mundong ito na kung saan yung misteryo pa ng mundo ang ating pinapaniwalaan. Imbis na misteryo ng Panginoon, yung ating paniwalaan ay yung mundong ito. Kuwari nakakita sila ng mukha ni Jesus sa isang lugar, yan ay paniniwalaan nila. That because for the people in this world, that is already a mystery. But is that what really God wants us to see? Dahil ang Panginoong Diyos is, when we are pertaining to the physical world, hindi na po siya nagpaparamdam. But still, Jesus Christ and the Holy Spirit, yung Holy Spirit po ang naiwan sa atin. That is why we should not be deceived by the things that we are seeing in this world. In this world po, puno-puno po ng pandadaya. Kaya nga po, ang pinakamagandang paniwalaan natin ay yung misteryong binigay sa atin ng Panginoon. Yung mystery na kung saan na dapat pininiwalaan natin na nanggaling sa Panginoon. And as Christians na nakakilala sa Kanya, we should only believe in the mystery of God, but not in the mystery of this world. Believe and be not deceived by the works of the world. What is number 2? Believe and perceive the Word of God. The very thing that we can do para po maniwala tayo sa Panginoon, maniwala tayo, and as Christians na nakakilala sa Panginoon, automatic na dapat na meron tayong pananampalataya sa Kanya. But the one that will strengthen us, the one that will give us the hope, the power, is when we believe and perceive His Word. Which is why ang second point pa natin is believe and perceive the Word of God. Ang salita ng Panginoon, which is what? Which is ang ating pong Biblia. How can we believe the mysteries of the Lord, if we are not reading His Word? From the Old Testament to the New Testament, simula po nung ginawa ng Panginoon ng lupa, yan na po yung kanyang mystery. Isipin mo, gumawa ang Panginoon ng langit at lupa sa pamamagitan lamang ng salita. Nahati ni Moses ang dagat. That is also a mystery. Merong lakas si Samson na galing sa Panginoon. That is also a mystery. Nung tinapon sa hurno si Shadrach, Eshach, and Abednego, at meron silang isang kasama anghel. That is also a mystery. Ang Biblia po ay puno-puno ng mystery. Hanggang New Testament, nung ang Panginoon ay gumagawa ng mirakulo, those are mysteries of the Lord. That is why the Bible is full of these phenomenons. That is why we should believe and perceive how the mysteries of God. Napakaganda po pag pinaniwalaan mo ang misteryo ng Panginoon. These are the things na hindi mo imagine mangyayari. These are the things na akala mo hindi totoo, but it is said in the Bible. Those are the mysteries that we should believe and perceive that are coming from the Word of God. So that's number 2. What is number 1? Believe and be not deceived by the works of the world. Number 2, believe and perceive the Word of God. And what is number 3? Believe and achieve the will of God. Ang Panginoon po, hindi porket nagbigay ang Diyos ng mystery, ayun yung mystery na, talagang mystery na, ay hindi ko alam yan. Yung mystery na hindi mo kaya maintindihan. But sometimes, the mysteries that the Lord are giving us are His will. Yung gusto niya para sa atin. Marahil meron tayong gusto na hindi natin alam, na hindi natin maintindihan, may binigay sa atin yung Panginoon, hindi natin maintindihan. But aren't the things na hindi natin maintindihan ay isang misteryo? Bigyan tayo ng Panginoon, sabihin natin, hindi ako natanggap sa trabaho, may binigay sa akin na Panginoon na iba na hindi ko gusto. Hindi natin maintindihan. And that is a mystery. Meron tayong gustong school na gusto natin, hindi tayo pumasa, binigay sa atin na ibang Panginoon, ibang school, hindi natin gusto. Hindi natin maintindihan kung bakit. That is also a mystery. And this mystery are the things that we should believe and achieve as Christians that believe on the will of God. Sabi nga po, God will perform a great deed for His people when He establishes His authority. Kapag po ikaw ay sumunod sa Panginoon, panigurado bibigyan ka ng Diyos ng misteryo. But what you should do is just follow His lead. Sundin mo lamang ang Panginoon and you will achieve the will of God. Sometimes mysteries are not mysteries.
But sometimes, mysteries are the will of God. So, what we should do is just believe. What we should do is just cling unto His name. What we should do is just hold God's hand. For these mysteries are the things that we cannot understand, but we can see because God is in control. Ano po ang sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3? Ang sabi po sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not." Mga bagay na hindi natin alam, na misteryo sa paningin natin, ay ibibigay sa atin ng Panginoon. But what should we do? We should call unto Him. And when we call unto Him, that is by prayer. That is by going to your church. That is by reading your Bible. That is by serving the Lord through His ministry. The mysteries of God. What should we do? Believe. Maniwala lamang po tayo. Behold, I show you a mystery. So yan lamang po ang ating devotion sa hapon na ito. Ngayon po tayo tutungo na sa ating prayer time. Tayo pong lahat ay manalangin. Pwede po kayo sumabay sa ating panalangin para po sa nabanggit nating prayer list kanina. And habang tayo po ay nananalangin, yes po, you can pray. And if you want to send po your additional prayer request, you can send it po to our comment section. So tayo po ay manalangin, let's pray. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Diyos sa mga Diyos, kayo po ang hari ng mga hari. Kayo po ang siyang lumalang sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Dahil kayo po ay dakila sa lahat. Alam po namin na sa inyo lamang po dapat kami magtiwala. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya naman po, hindi dapat kami magduda, hindi dapat kami hindi magtiwala sa inyo, Panginoon. Ngayong hapon, Panginoon, aking po nilapit, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa mga nagpadala po ng kanilang answered prayers na nabanggit po kanina. We know, Panginoon, na you are doing what you want for us, Panginoon. Sa mga pinagaling niyo po, Panginoon, sa sakit, maraming salamat po. Sa mga naging successful na ipinalangin po namin, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong habag at biyaya sa amin, Panginoon, sa mga sinagot niyo po na panalangin na ito. And we know na hindi po kami karapat-dapat, but still, we answered our prayers. Pinansin niyo po kami, Panginoon, at hindi niyo lang po kami pinansin, kundi dininggin niyo po ang aming panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nagpadala po na kanilang prayer request. Aking po nilawit, Panginoon, na aking po mga sick brethren, relatives, and friends, Panginoon, si Sister Lenny Castillo, Panginoon, na nagre-recover po sa kanyang sakit. Ay patuloy niyo po siyang i-recover, Panginoon. Tuwa po siya ay gumaling na. Kasama po, Panginoon, ng nanay po, Panginoon, ni Ma'am Dang Shua, na si Nanay Norma Castillo, Panginoon, na may sakit po at ngayon po ay nasa hospital. Patuloy niyo po siyang pagalingin. Maging, Panginoon, si Nanay Nana Mercalesha, na masakit po ang kanyang tagiliran. Continue to heal her, Panginoon, and do miracles. Nilapit ko rin po, Panginoon, si Brother Fabio Felipe, Panginoon, meron pong chickenpox. Nawa po siya ay gumaling agad at siya po ay makapasok na po sa school. Maging, Panginoon, si Flor Chua, Panginoon, na meron pong pain and cramps, Panginoon, sa kanya pong right side, sa kanya pong body, Panginoon. Maging, Panginoon, si Pearly Scar, na meron pong diabetes. Maging, Panginoon, si Joy Alaban, na meron pong leg and foot health problem. Si Leonardo Saren, Panginoon, na patuloy po ang panalangin para po sa kanyang nanay. And nalapit ko rin po, Panginoon, si Brother or si Leonardo or si Efren Inocencio, Panginoon, na meron pong diabetes. Maging, Panginoon, si Ma'am Baby Villamuel, Panginoon, para po sa kanyang right knee na sumasakit din po minsan, Panginoon. Nalapit ko rin po, Panginoon, na aming po mga prayer requests ngayong hapon na ito, especially, Panginoon, ng mga people po from Salangan. Nalapit ko po, Panginoon, ng aming pong ministry pang sa darating po na Saturday, tomorrow, Panginoon, na kayo pong tracts distribution. May magbunga po ito. Marami po kayo masyara ng inyong salita, Panginoon. Makapag-share po kami ng tract sa maraming tao. At may makakilala po sa inyong pangalan, Panginoon.
Nilapit ko rin po si Tita nilapit po ni Tita Percy Zapata si Kuya Panchot na magkaroon po ng good results sa kanya pong interview para po sa US Embassy sa darating po na August 29 at magkaroon po siya ng approval para po sa US of A. Maging Panginoon si Between Saria Ledesma, Panginoon, ang kanya pong good health, Panginoon, para po sa kanyang family na tita po ni Preacher Lester, Panginoon. Maging Panginoon si Sister Alexis Salazar, ang kanya pong prayer request na para po sa kanya pong trabaho, sa kanya pong tutoring, kanya pong mga prayer request, kasama po ng Sister Agnes Casiao, Panginoon, ang Sister Carlota de Guzman, maging Panginoon ng mga ministries po ng church na nilalapit po ni Ma'am Joyce Tigan, at maging Panginoon si Sister Rosalinda Belen, ang kanya pong mga prayer requests. Nalapit ko rin po, Panginoon, ang prayer request po ni Kotaro Nobuhiko, na for the comfort po of Brother JB, maging unspoken prayer request, Panginoon, maging Panginoon ng kanyang pong mother, kanyang pong friends sa Cebu trip, Panginoon, maging Panginoon ng trip po ng Bishop Fernando de Vega at ang delegates po sa trip po nila sa September, maging Panginoon ng kanyang pong cousin na si Eman Mariano sa kanyang pong graduation. Yan po, Panginoon, ng mga panalangin na ibinigay po ng ating mga nanonood, Panginoon, ng ating mga members, ng ating mga kasama po sa ating live. And salamat, Panginoon, sa mga nagpadala po ng kanila pong prayer request. I'm also nilapit ko rin po, Panginoon, ng mga elders, kasama po, Panginoon, ng frontliners, ang expectant mothers, Panginoon, na meron. Maging Panginoon ng brethren and relatives abroad na meron po kami, kasama rin po ang families, Panginoon. Nilapit ko rin po, Panginoon, ng Christian businesses ng bawat isa ang GFM, maging Panginoon ng Sunshines, Panginoon, at iba pong businesses, Panginoon, na meron po ang bawat Kristiyano. Nilapit ko rin po, Panginoon, ng online ministries po ng kapasturan. Nilapit ko po, Panginoon, ng pastors, ang preachers, deacons, and workers, Panginoon. Maging Panginoon ng mga nasa ministry po na church. Maraming salamat, Panginoon, sa panalangin ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas, ng biyaya, Panginoon, na inyo pong habag. Maraming salamat, Panginoon, sa hardin ng panalangin, sa vision ng Pastor Mike Digan, na kanya pong sinimulan, Panginoon, ng gawain ito. Maraming po salamat, Panginoon, kay Preacher Gary Chua, kay Preacher Lester Yabut, Panginoon, maging Panginoon sa araw po na ito, na inyo po binibigay sa amin upang kami po ay makalapit sa inyong pangalan. Pagpalain niyo po ang aming mga simbahan, ang aming mga pastor, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, nagsuko na inyong buhay sa inyo. Muli, Panginoon, kayo po magpala sa amin, mag-ingat hanggang sa mga susunod po ang hardin ng panalangin sa Sunday po, Panginoon, service po, maging Panginoon sa mga ministries, Panginoon, every Saturday. Patuloy niyo po kayo ingatan, gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po sa sumabay sa ating prayer time. Ngayon po atin ang babatiin ng mga nanood ngayong hapon na ito. Thank you po, Sister Alexis Salazar, for watching. Kay Sister Helen Ortiz Paras, thank you rin po kay Nanay LV Rivas. Thank you very much po, Nanay LV, for watching. And maging kay Angelica de Guzman, thank you po for watching, Sister Angelica. And maging kay, nagpadala po na kanyang prayer request na si, anong ulit name niya? Brother Sean. Yung nagpadala ng prayer request kanina. Sino po, ano ba yun? Kotaro Nobuhiko, thank you very much po. And again, thank you po kay Preacher Lester Yabut, kay Preacher Gary Chua, ang nila po mga wife na nagsusupport po sa ating hardin ng panalangin. Kay Pastor Mike Digan, of course, thank you rin po. Maging kay Ma'am Joyce Tigan, kay Brother Elisha po na nasa ating OBS po. Maging kay Bastian Oreo na hindi po tumahol. Kami po mga aso. Thank you very much sa inyo dahil hindi kayo nag-ingay. So yan lang po ang ating mga pagpapasalamat sa ating po mga viewers na nandito. Maraming salamat po. Thank you very much po for watching. At kung may kayo po ay mga prayer request, yan po ay pwede nyo ipadala sa ating Facebook page kay Ma'am Joyce Tigan, and kay Preacher Gary Chua, kay Preacher Lester Yabut, at yan po ay ipapanalangin nila para po sa inyo at para po sa Panginoon. So maraming salamat po. Muli sa ngalan ng Pastor Mike Digan, Preacher Lester Yabut, Preacher Gary Chua, at inyong po lingkod, Brother Samuel Digan, ako po nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa hardin ng panalangin. Kayo pong lahat ay pagpalain ng Panginoon.